Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang makibalita sa inyo. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at magkakaibang oras, iisa tayong sabay-sabay makikiramay, kikilabutan at mapapaisip sa kwentong ito. Sa bayan ng San Jacobo, kilala si Mayumi Velez bilang isang tahimik, masipag at laging maaasahang dalaga. Sa edad na 26, parang ilang buhay na ang kanyang pinapasan sa balikat. Hindi siya iyong klaseng dalagang palaging napapansin sa gitna ng maraming tao, pero kapag may nangangailangan ng tulong, pangalan niya agad ang unang pumapasok sa isip ng lahat. Sa kasamaang palad, sa bahay nilang luma at halos bumibigay na sa tagal, ang kabaitan niyon ay hindi itinuturing na kabutihan, kundi obligasyon. Maaga pa lamang ay gising na si Mayui. 4:00 pa lang ng umaga, naririnig na ang mahinang tunog ng kaldero sa kusina habang nagsasaing siya at naghahanda ng almusal. Ang bubong nilang yero ay may ilang butas na tuwing umuulan ay tumutulo sa gilid ng sala. Sa dingding ay may mga lumang kalendaryong hindi na napalitan at sa isang sulok ay nakapatong ang mga kahon ng gamot ng kanyang inang si Crescencia na halos buwan-buwan ay nangangailangan ng panibagong reseta. "Mayumi!" Malakas na tawag ng ama niyang si Rogelio mula sa kwarto. "Bakit wala pang kape? Papasok pa ako sa talyer." "Heto na po, tay," sagot niya habang ibinubuhos ang kape sa lumang tasa na may bitak na sa hawakan. Lumabas si Rogelio na nakakunot noo. Agad kinuha ang tasa at sumimsim nang hindi man lang tumitingin ng diretso sa anak. "Medyo matabang, hindi ka talaga marunong tumimpla ng tama." Hindi sumagot si Mayumi. Sanay na siya. Sa bahay na iyon, halos lahat ng gawin niya ay may kapalit na puna. Mula sa kabilang kwarto ay lumabas si Lorenza. Nakaayos na ang buhok kahit hindi pa man sumisikat ng tululan ng araw. Siya ang tipong babaeng gustong laging presentable sa paningin ng ibang tao. Kahit sa loob ng bahay ay parang may hinihintay na kukuha ng litrato sa kanya. "Mayumi, ikaw na rin ang maglaba mamaya ha?" sabi ni Lorenza habang tinitignan ang sarili sa basag na salamin. "At pakisuyo, plansyahin mo na rin yung blouse ko. May pupuntahan ako." Napalingon si Mayumi. "Ate, papasok pa ako sa grocery hanggang hapon. Tapos magde-deliver pa ako ng order sa gabi." Tumaas ang kilay ni Lorenza. "So, ako ba may time? Ikaw naman ang nasa bahay palagi kapag gabi." Napatilo si Mayumi ngunit agad ding yumuko. Hindi na siya nakipagtalo. Sa totoo lang, hindi naman siya nasa bahay kapag gabi. Pagkatapos ng trabaho niya bilang kahera sa isang maliit na grocery, umuuwi siya para ayusin ang mga binibenta niyang dried flowers, handmade gift wraps, at maliliit na bouquet na inaalok niya online. Ang totoo, halos wala na siyang oras para sa sarili. Sa hapag, tahimik na kumain ng bunsong kapatid niyang si Tisoy, 16 na taong gulang at kasalukuyang nasa senior high school. Si Tisoy ang nag-iisang hindi tahasang nananakit sa kanya sa salita, pero bata pa ito at madalas ay tahimik lamang sa gitna ng gulo sa bahay. "Ate," mahina nitong sabi, "may project kami sa school. Baka kailangan ko ng additional na pang-print." Bahagyang ngumiti si Mayumi. "Sige, tignan ko mamaya kung may matitira sa sahod ko." Hindi na nagsalita si Rogelio, ngunit si Lorenza ay humalukip-kip. "Lahat na lang kay Mayumi. Akala mo naman napakayaman." Masakit yun, lalo na't totoo namang kapos na kapos siya. Pero sa halip na sumagot, mabilis niyang tinapos ang paghuhugas ng pinggan at naghanda ng umalis. Sa labas ng bahay, naroon ang kapitbahay nilang si Aling Severina, isang byudang mananahi na madalas umaalay sa kanya kapag hindi na niya kayang buhatin ang bigat ng araw. May maliit itong patahian sa tapat ng iskinita at doon minsan nakaupo si Mayumi kapag gusto niyang huminga kahit sandali. "O iha, maaga ka na naman," bati ni Aling Severina habang nagtutupi ng tela. "Opo, Nay Sev," magalang na sagot ni Mayumi. "Mahaba na naman ang araw." Napailing ang matanda. Ang tanong, "Kailan ba iikli ang paghihirap mo?"
Napangiti si Mayumi pero bakas sa mata ang pagod. Kapag natuloy na po siguro yung pangarap kong maliit na flower shop? Sa unang pagkakataon ng araw na iyon, tila luminaw ang mga mata niya nang banggitin ang pangarap na iyon. Hindi iyon simpleng negosyo lang para kay Mayumi. Sa tuwing humahawak siya ng mga bulaklak, tila gumagaan ang dibdib niya. Sa bawat ribbon na itinatali niya sa bouquet, pakiramdam niya ay may parte ng sarili niyang wasak na buhay ang pansamantala niyang naiaayos. Mula pa noon dalaga siya, pangarap na niyang magkaroon ng maliit na pwesto. Isang payapang tindahan ng bulaklak, cards at regalong kayang ibigay ng ordinaryong tao sa mga mahal nila sa buhay. Pero ang pangarap na iyon ay hindi madaling buuin. Ang perang iniipon niya para roon ay bunga ng 5 taon ng pagod, overtime at pagtitipid. Halos hindi na siya bumibili ng bagong damit. Ang sirang tsinelas pinagtityagaan. Ang ulam madalas ay itlog o toyo. Minsan nga ay pinipili niyang huwag nang kumain ng sapat basta may maidadagdag siya sa ipon niya. Pagdating niya sa grocery na pinagtatrabahuhan, agad siyang sinalubong ng supervisor niyang si Ma'am Gisela, isang istriktang babae na mabilis magalit, ngulit lihim na humahanga sa sipag ni Mayumi. "Mayumi, ikaw na naman sa counter 3, sabi nito. "At pakibilisan mamaya ha, baka dagsa ang tao pagpatak ng 10:00. "Opo ma'am," sagot niya. Buong araw ay paulit-ulit ang kilos niya. Scan, abot ng sukli, ngiti, pakete. Ngunit sa kabila ng pagod, may kakaibang tiyaga siyang taglay. Maging si Dindo, ang tricycle driver na madalas naghahagid sa kanya pauwi, ay minsang napailing habang pinapanood siyang magbuhat ng paninda sa gabi. "Mayumi," sabi ni Dindo isang gabi habang nasa tricycle sila, "hindi ka ba napapagod sa totoo lang?" Napangiti siya habang mahigpit na yakap ang isang kahon ng dried flowers. "Napapagod pero bawal huminto." "Bakit parang pasan mo ang buong pamilya mo?" Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay tumingin sa madilim na daan. "Kasi kung bibitaw ako, parang walang sasalo." Hindi nakaimik si Dindo. Sa simpleng sagot na iyon, nandoon ang lahat ng hindi masabi ni Mayumi. Pagsapit ng gabi, sa maliit niyang sulok sa bahay, inilabas niya ang isang lumang bakal na kahon. Mula roon ay maingat niyang kinuha ang passbook at ilang papel na may nakasulat na renta ng isang munting pwesto sa Palengke Extension Road. Hindi kalakihan ng lugar pero sapat na sana para sa sinisimulan niyang pangarap. Hinaplos niya ang passbook at marahang bumulong sa sarili. Konti na lang talaga." Ngunit gaya ng dati, hindi siya pinayagang namamin kahit sandali ang sarili niyang pag-asa. "Mayumi!" sigaw ni Lorenza mula sa sala. "Hindi pa ba tapos labahin ang mga kumot? Bukas na ang lakad ko." Kasunod nito ay ang boses ni Rogelio. "At saka may bayad pa tayo sa kuryente. Baka pwede mong abunuhan muna. Sa susunod na linggo na lang kita babayaran." Alam ni Mayumi na malabong mangyari ang babayaran. Madalas kapag naglalabas siya ng pera para sa bahay, hindi na iyon na ibabalik. Pero sa pagod at sa takot na mauwi sa panibagong gulo, tumanggo na lang siya. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang tahimik ngunit marangyang bahay sa siyudad, may ibang mundo na hindi pa alam ni Mayumi. Nandoon si Siren Altomonte, isang binatang tahimik, edukado at tila may sariling aniw ng lukot sa likod ng maayos na pananamit at marangyal na tindig. Anak siya ng negosyanteng si Leandro Altomonte at ng eleganteng si Isolde Altomonte. Ngunit hindi niya gusto ang atensyon na kalakib ng kanilang apelyido. Madalas ay palihimin siyang umaalis ng walang bodyguard para bumisita sa mga charity project at scholarship outreach, bagay na ikinakahala ng kanyang pamilya. "Hindi ka pwedeng gala ng gala mag-isa, Siren," madiing sabi ni Isolde isang gabi. Tahimik na sumagot si Siren, "At hindi rin lahat ng mayaman ay ligtas, Mama." "Anong ibig mong sabihin?" "Gusto ko lang maramdaman kahit minsan na tao ako, hindi lang tagabagmana." Hindi alam ng binata na sa pagnanais niyang maging malaya, papalapit na siya sa gabing babaliktad sa landas ng buhay niya
At sa buhay ng isang dalagang sa ngayon ay tahimik na naglalaba sa likod bahay habang ang sariling pangarap ay unti-unting nilalamon ng pangangailangan ng iba. Bago matulog, muling hinawakan ni Mayumi ang passbook. Sa kanya ito ibinalik sa bakal na kaon at itinago sa ilalim ng damit niyang maayos pa ang tahi. Sa labas, umihip ang malamig na hangin. Sa loob ng bahay, rinig niya ang pag-ubo ng ina, ang pagbungin-singis ni Lorenza sa kateks nito, at ang mahinang pagbuntong hininga ni Tisoy habang gumagawa ng assignment sa ilalim ng mahinang ilaw. Ipinikit niya ang mga mata at marahang nanalangin. Kahit isang pagkakataon lang po, kahit isang bagay lang na pwedeng maging simula ng mabuti. Hindi niya alam na narinig man iyon ng langit, ang sagot ay hindi darating sa paraang inaasahan niya. Sa susunod na araw, sa gitna ng ingay ng kalsada at ilaw ng siyudad, masusubok ang kabuuan ng puso niya. At ang perang 5 taon niyang binuo ay haharap sa pinakamabigat na desisyon gagawin niya sa buong buhay niya. Bago tayo dumiretso sa susunod na yugto ng ating istorya, makikisali muna ako sa inyo. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, sabay-sabay nating nasasaksihan ang pag-ikot ng tadhana sa buhay ng mga karakter na parang totoo nating kakilala. Kinabukasan ng gabing iyon, halos hindi pa tuluyang sumisikat ang araw ay gising na naman si Mayumi Velez. Mabigat ang pakiramdam ng katawan niya dahil magdamag siyang naglaban ng kumot na iniwan ni Lorenza at inasikaso pa ang ilang bouquet order para sa online page niya. Ngunit kahit masakit ang likod at mabigat ang mata, bumangon pa rin siya ng walang reklamo. Sanay na siyang gisingin ang sarili kahit pakiramdam niya ay wala nang natitirang lakas. Sa kusina, nadatnan niyang nakaupo si Crescencia, tahimik na nagkakape habang hawak ang isang lumang panyo. Mukhang inatake na naman ito ng panghihina. Hindi man mapagmahal sa salita ang kanyang ina, hindi pa rin maalis kay Mayumi ang pag-aalala. "Inay, inom niya po kayo ng gamot niyo bago pa lumamig ang tubig." Mahina niyang sabi habang iniaabot ang tableta. Tiningnan siya ni Crescencia ng sandali. "May pera pa ba para sa refill sa susunod na linggo?" Huminto si Mayumi. "Meron pa naman po, pagkakasyahin ko." Sa totoo lang, alam niyang manipis na ang perang naiiwan sa kanya buwan-buwan. Ang tanging hindi niya ginagalaw ay ang life savings niya na nasa passbook, ang perang ilang taon niyang inipon para sa pangarap na flower and gift shop. Iyon ang huling bagay na ayaw niyang kalasin, dahil kapag nawala pa iyon, pakiramdam niya ay mawawala na rin ang pinakahuling patunay na may kinabukasan pa siyang pwedeng mabuo para sa sarili. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang kaba siyang naramdaman kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Bandang hapon matapos ang mahabang oras sa grocery, nagpaalam si Mayumi sa supervisor niyang si Ma'am Gisela. Mahaba ang pila sa counter buong araw at halos hindi siya nakaupo ni 1 minuto. Ngunit tulad ng dati, ngumiti pa rin siya sa bawat customer. "Mayumi," tawag ni Ma'am Gisela habang inaayos ang sales report. "Magpahinga ka rin naman minsan, mukha ka ng lalagnatin." Ngumiti siya ng bahagya. "Okay lang po ma'am, sanay na po ako." "Yan din ang kinakatakot ko sa'yo, baka bigla ka nalang bumigay." Nagpasalamat si Mayumi at umalis na may dalang maliit na eco bag kung saan nakalagay ang ilang gamit niya at ang envelope ng sahod na kakakuha lang niya. Balak niya sanang dumaan muna sa supplier ng dried flowers bago umuwi, ngulit naisip niyang pagod na siya. Kaya nagpasya siyang dumiretso na sa San Jacobo Side Road kung saan mas mabilis ang sakayan pauwi. Madilim-dilim na noon, hindi pa naman lubos na gabi pero nagsisimula ng magdagsaan ang ilaw ng mga sasakyan at tindahan sa gilid ng highway. Habang naglalakad si Mayumi sa may pedestrian lane malapit sa isang construction site, may narinig siyang sunod-sunod na busina.
Paglingon niya, nakita niyang may isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada, tila nagmamadaling umiwas sa paparating na sasakyan. Ang sumunod na pangyayari ay napakabilis. Isang itim na SUV ang biglang humarurot at walang prenong sumalpok sa binata. Diyos ko! Sigaw ng isang tindera sa giid. Tumilapon ang lalaki at malakas na bumagsak sa sementadong daan. Ang SUV ay hindi man lang huminto, sa halip, lalo pa itong bumilis at agad naglaho sa dulo ng kalsada. Parang ilang segundo ring natigilan ng lahat. May mga tao sa paligid pero karamihan ay napaatras. May naglalabas ng cellphone para kumuha ng video. May ibang napapahawak sa bibig sa gulat. May isang lalaki pang sumigaw na, "Huwag kayong lalapit, baka madamay pa tayo." Ngunit si Mayumi, sa halip na ma-freeze, ay agad tumakbo palapit sa duguang binata. "Kuya! Kuya! Naririnig mo ba ako?" Naninginig niyang tawag habang lumuluhod sa tabi nito. May sugat sa noo ang lalaki. May galos sa braso at tila hirap huminga. Ngulit nang bahagyang gumalaw ang kamay nito, agad napansin ni Mayumi na buhay pa ito. "Buhay pa siya!" Sigaw niya sa mga tao. "Tulungan niyo ako!" Ngunit walang agad lumapit. Ang ilan ay takot. Ang iba naman ay ayaw makisangkot. Isang matandang vendor lamang ang nag-abot ng panyo. "Iha, tawag ka ng ambulansya." Mabilis na inilabas ni Mayumi ang cellphone niya at tumawag, pero sinabi sa kanya na may delay sa dispatch dahil may isa pang aksidente sa kabilang distrito. Tiningnan niya ang lalaki. Lumalalim ang paghinga nito at mas dumadami ang dugo sa gilid ng ulo. Hindi na siya nag-isip ng matagal. "Kuya, konting tiis lang ha," sabi niya habang hawak ang kamay ng lalaki. "Hindi kita pababayaan." Nagpara siya ng taxi at sa tulong ng dalawang construction worker na sa wakas ay lumapit, na ipasok nila ang lalaki sa sasakyan. Sumakay si Mayumi nang hindi na nag-aalinlangan. "Sa pinakamalapit na ospital, kuya, bilisan niyo po," utos niya sa driver. Pagdating sa pribadong ospital, agad silang sinalubong ng emergency staff. Dinala ang binata sa stretcher. Ngulit makalipas ng ilang minuto ay hinarap si Mayumi ng isang admitting clerk na may malamig na tono. "Kayo po ba ang kamag-anak?" "Hindi po. Nakita ko lang po siyang nabangga, pero critical po siya. Pakiusap, unahin niyo po muna." "Ma'am, kailangan po muna ng initial deposit para sa ilang procedures. Wala po kasi siyang ID sa wallet bukod sa business card na walang contact details." Napatulala si Mayumi. "Magkano po?" Nang marinig niya ang halaga, parang nanlamig ang buong katawan niya. "Ganun po kalaki?" Bulong niya. "Opo, kung gusto ninyong masimulan agad ang scan at emergency intervention, kailangan po ito ngayon." Napahawak siya sa bag niya. Sa loob noon ay naroon ang envelope ng sahod, ATM card at ang munting notebook kung saan nakasulat ang mga plano niya para sa flower shop. Sa bangkong iyon din nakalagay ang perang 5 taon niyang iniipon, ang perang hindi niya ginagalaw, ang perang para sana sa kinabukasan niya. Dumating ang duty nurse na si Aurea Sarmiento, isang maomong babae ngunit halatang sanay sa mga ganitong sitwasyon. "Miss, humihina ang vital signs niya. Kailangan talagang maipush ang procedure. Wala po bang talagang ibang paraan?" Nangingilid ang luhang tanong ni Mayumi. Kung may insurance o kamag-anak sana, pero sa ngayon wala tayong makukontak. Napasulyap siya sa salaming pinto ng emergency room. Doon, kita niya ang anino ng mga doktor na kinikilos ng mabilis sa paligid ng lalaking hindi niya kilala. Isang estranghero, isang taong wala siyang obligasyon, isang taong pwede naman sanang iwan na lang niya dahil wala namang sino mang makapagsisisi kung hindi niya ito sagapin ng lubos. Ngulit sa sandaling iyon, may kung anong kumurot sa puso niya. Naalala niya ang madalas sabihin ni Aling Severina sa kanya, "Mayumi, masyado kang may awa. Isang araw, baka pati huling piraso ng sarili mo, maibigay mo." At tila iyon nga mismo ang nangyayari ngayon. Mabilis siyang nagpunta sa ATM sa loob ng lobby. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang card. Ilang beses pa niyang muntik ma-enter ng mali ang PIN dahil sa kaba. Nang nakita niya ang balanse, parang tumigil ang oras. Naroon lahat. Naroon ang mga overtime, ang mga gabing humithud siya, ang mga Paskong hindi siya bumili ng bagong damit, ang bawat bariyang kinurot niya sa sarili para may idagdag sa pangarap niya. Mabigat ang dibdib, pinindot niya ang withdrawal. 1, 2, 3 transaksyon. Hindi siya makahinga habang hawak ang makapal na perang alam niyang hindi na babalik sa dati kapag nawala. Para siyang hinihiwa sa loob. Ngunit nang maalala niya ang dugo ang mukha ng lalaki sa kalsada, bumalik siya sa admitting section at iniabot ang deposito. Pakiusak. Sabi niya, halos pabulong. "Gawin niyo po ang lahat." Napatingin sa kanya si Aurea, tila hindi makapaniwala.
Kayo po ba talaga ang nagbabayad nito? Tumanggo si Mayumi. Opo, kilalang kilala niyo po siya. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi po, pero tao pa rin po siya. Ilang sandali ring natahimik ang nurse bago ito nagsabi ng, "Huwag kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat." Maya-maya, lumabas ang isang batang intern na si Dr. Bastineri. Naipush na po namin ang first intervention. Kailangan pa po siyang obserbahan, pero may pag-asa. Napapikit si Mayumi at saka napaupo sa bench sa hallway. Doon lang siya tuluyang napaiyak. Hindi dahil nagsisisi siya sa ginawa niya, kundi dahil ramdam niyang may isang mahalagang bahagi ng buhay niya ang tuluyang nang nawala. Lumipas ang ilang oras. Nakapagbigay na siya ng statement sa guard na si Mang Poldo na nagtanong kung ano ang itsura ng SUV at saan banda nangyari ang aksidente. Sinubukan din nilang halugmugin ang mga gamit ng lalaki, ngulit kakaunti lamang ang laman ng wallet nito at walang sapat na detalye para matawagan ang pamilya. Bandang 11:00 na ng gabi nang tuluyan siyang makauwi. Pagpasok pa lamang niya sa bahay ay sinalubong na siya ng matalim na boses ni Lorenza. "Saan ka galing? Kanina ka pa naming hinihintay." Huminga si Mayumi. "May naaksidente po kasi. Dinala ko sa ospital." Lumabas mula sa loob si Rogelio. Halatang galit. "Anong ibig mong sabihing dinala sa ospital?" At nang ikwento ni Mayumi ang nangyari, ang banggaan, ang paghina ng pulso ng lalaki, ang kakulangan ng kamag-anak at ang perang inilabas niya para mailigtas ito, unti-unting nagbago ang mukha ng bawat isa sa bahay. "Anong sabi mo?" Maanhang na tanong ni Lorenza. "Yung ipon mo? Yung ilang taon mong iniipon? Ibinayad mo sa estranghero?" Tahimik siyang tumanggo. Parang sasabog si Rogelio sa galit. "Nababaliw ka na ba? Alam mong kapos tayo sa bahay. Alam mong may gamot ang nanay mo. Alam mong may project ang kapatid mo. Tapos ibinuhos mo sa hindi mo kilalang tao? Buhay kasi ang nakatayatay. Kung hindi ko po ginawa, baka mamatay siya." "At bakit? Responsibilidad mo ba siya?" Singhal ni Lorenza. "Sana, pinabayaan mo na lang. Lahat na lang ng awa mo, mali ang pinupuntahan. Hindi ko po kayang iwan siya roon." Hindi na niya natakos ang sinasabi nang biglang sumabat si Crescencia. Umiiyak, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. "Paano na tayo ngayon, Mayumi?" Hagulgol nito. "Paano na ang gamot ko? Paano na ang bahay? Bakit mo ginawa yun?" Parang unti-unting nabasag ang loob niya. Sa buong buhay niya, laging niyang alam na hindi siya lubos na nauunawaan sa bahay na ito. Pero sa gabing yun, doon niya tuluyang naramdaman na wala ni isa man sa kanila ang nakita sa kabutihang ginawa niya. Ang nakita lang nila ay perang nawala. "Ako naman po ang nag-ipon nun." Mahinang sabi niya, nanginginig ang labi. "Pinaghirapan ko po iyon." At doon, sa unang pagkakataon, tumayo ng malapit si Lorenza at ubod lakas siyang sinampal. Umalingawang ang tunog sa sala. "Makasarili ka pa pala," sigaw ni Lorenza. "Kung iniisip mo palang pera mo iyon, sana hindi ka na nakikitira sa bahay na ito." Napaatras si Mayumi, hawak ang namumulang pisngi. Nanlaki ang mata ni Tisoy sa isang sulok, ngunit hindi ito makapagsalita. At si Rogelio, sa galit na halos pumutok ang ugat sa leeg, ay itinuro ang pinto. "Lumayas ka muna sa bahay na to kung ganyang kakatanga. Wala akong anak na sisira sa kinabukasan ng pamilya dahil sa isang estranghero sa kalsada." Bago tayo dumiretso sa mas matinding bahagi ng ating istorya, makikisabay muna ako sa inyo. Mag-comment ka naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang iba-iba man ang lugar at oras ninyo, sabay-sabay tayong sumusubaybay sa pag-ikot ng kapalaran ni Mayumi. Sa isang gabing ang akala niya ay siya na ang wakas ng lahat, pero iyon pala ang simula ng mas malaking pagbabagong hindi niya inasahan. Nakatayo si Mayumi Velez sa labas ng bahay nila ng gabing iyon. Nanginginig ang kamay habang hawak ang isang lumang eco bag na naglalaman lamang ng ilang damit, charger at maliit na bakal na kahong wala ng laman kundi ang ilang resibo at papel ng dati niyang mga plano.
Ang passbook na minsan niyang tinititigan bago matulog ay tila isa ng tahimik na alaala ng pangarap na sinakripisyo niya para sa isang lalaking hindi niya man lang alam ang pangalan. Sa loob ng bahay, naririnig pa rin niya ang galit na boses ni Rogelio at ang paminsang hagulgol ni Crescencia. Si Lorenza naman ay nagsasalita na parang siya ang pinakanaperbisyo sa nangyari. "Kung ako sa kanya, hindi na ako babalik dito," matalas na sabi ni Lorenza. Nakakahiya siya. Isipin mo, dahil sa pagiging martir-martiran niya, tayo ang naghihirap ngayon. Tumahimik ka nga, mahina ngunit bugnuting sabi ni Rogelio. Bahala na siya sa buhay niya. Napapikit si Mayumi. Walang sumunod sa kanya palabas. Wala ring nagtangkang pigilan siya. Tanging si Tisoy lang ang sumilip mula sa bintana, nangingilid ang luha, ngunit agad ding umatras nang marinig ang yabag ng ama nila. Dahan-dahan siyang naglakad palayo sa bahay. Madilim ang iskinita. Ang ilang kapitbahay ay nagbubukas ng bintana, tila inuusisa ang sigalot na narinig nila. Pilit ibinaba ni Mayumi ang mukha niya. Ayaw niyang makita ng kahit sino ang mapulang bakas ng sampal sa pingis niya at ang mas matinding sugat na tumatago sa dibdib. Sa tapat ng patahian ay bukas pa ang ilaw ni Aling Severina. Nang makita nito si Mayumi na may dalang bag at halatang durog, agad itong napatayo mula sa makinang panahi. "Mayumi! Diyos ko anak, anong nangyari?" Halos pasigaw nitong sabi habang lumalapit. Hindi na kaya ni Mayumi. Parang sa isang iglap ay nawalan siya ng lakas. Umiyak siya ng tahimik, saka napaupo sa bangkong kahoy sa tabi ng patahian. "Pinalayas po ako, Nay Sev," bulong niya. "Dahil po sa pera, dahil sa ginawa ko sa lalaking nabangga." Umupo sa tabi niya ang matanda at marahang hinimas ang likod niya. "Halika, huwag ka nang tumayo dyan. Dito ka muna sa maliit na silid sa likod. Hindi kita pababayaan." "Pasensya na po," iyak ni Mayumi. "Ayoko sanang maging abala." "Ano ka ba? Mas abala ang konsensya kung pababayaan kitang matulog sa labas." Dinala siya ni Aling Severina sa maliit na silid sa likod ng patahian. Makipot, may lumang folding bed at isang bentilador na maingay umikot at isang aparador na may ilang pinaglumaan ng tela. Ngunit sa gabing iyon na ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo para kay Mayumi. Hindi agad siyang nakatulog. Tinitigan niya ang kisame habang sariwa pa ang isip na bawat salitang ibinato sa kanya ng sariling pamilya. "Tanga, makasarili, walang kwenta, lumayas ka." Paulit-ulit iyong umaalingaw-ngaw sa utak niya. Minsan, gusto niyang maniwala na tama sila. Baka nga mali siya. Baka nga hindi dapat niya inilabas ang perang iyon. Baka nga hindi karapat-dapat iligtas ang isang stranger kung kapalit naman ay ang mismong kinabukasan niya. Pero kapag pumapasok sa isip niya ang dugo ang anyo niyang binatang nakahandusay sa kalsada, bumabalik ang sagot sa puso niya. Hindi niya kayang pabayaan iyon. Madaling araw na nang nakatulog si Mayumi, ngulit kinabukasan, bago pa man tuluyang magliwanag, nagising siya sa malalakas na tunog sa labas. Hindi ng sigawan gaya ng gabi, kundi ng sunod-sunod na paghinto ng sasakyan. "Mayumi, gising anak!" tawag ni Aling Severina mula sa labas ng pinto. "May kakaiba sa tapat ninyo." Mabilis siyang bumangon at lumabas. Pagtingin niya sa dulo ng eskinita, nakita niya ang bagay na hindi kailanman nila nasaksihan sa San Jacobo. 3 malalaking itim na sasakyan, makintab at halatang mamahalin, ang nakaparada sa tapat ng bahay ni Rogelio. May ilang lalaking nakabarong at itim na suit ang bumababa mula roon, kasama ang isang eleganteng babae na balot sa mamahaling damit at salamin sa mata, at isang matangkad na lalaking may tindig na halatang sanay masunod ang lahat. "Diyos ko," bulong ni Aling Severina. "Sino kaya ang mga yan?" Sa kabilang bahay, isa-isang nagbukas ang mga binto at bintana. Lumabas si Dindo mula sa tricycle niya. Hawak pa ang bimpo sa balikat. Pati ang tindero ng pandesal na si Yago ay napatayo sa gilid, nakatingin sa eksena na parang may shooting sa lugar nila. Mula sa gitna ng mga sasakyan ay bumaba ang lalaking nasa edad 60. Matalim ang mata, ngulit kontrolado ang kilos. Siya si Leandro Altomonte. Sa tabi niya ay ang asawang si Isolde Altomonte. Mukhang elegante, ngulit bakas ang kaba at puyat sa muka. Kasunod nila ang isang lalaking nakasalamin at may dalang leather portfolio.
si Attorney Samir Valenya, at isang maayos manamit na babaeng may tablet sa kamay, si Mirel Castañeda, ang chief aide ng pamilya. Lumabas si Rogelio sa bahay, halatang bagong gising at hindi pa nakakaunawa sa nangyayari. Sumunod si Lorenza, mabilis na inayos ang buhok nang makita ang mga mamahaling sasakyan. Si Crescencia naman ay sumilip lamang sa may pinto, hawak ang dibdib na tila natataranta. Magandang umaga. Malamig ngumit magalang na bati ni Attorney Samir. Kami po ay naghahanap kay Miss Mayumi Velez. Nagkatingginan sina Rogelio at Lorenza. Ako po ang ama niya, sagot ni Rogelio, pilit tumatayo ng tuwid. Bakit ho? Sumulong si Leandro Altomonte. Ang anak niyo po ang nagdala sa aming anak sa ospital kagabi matapos siyang mabangga. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ang anak namin. Parang natigilan ng buong paligid. Maging si Dindo ay napalunok. Ang aling Segarina ay dahan-dahang napatingin kay Mayumi na noon ay nakatayo lamang sa may gilid. Halos hindi pa makapaniwalang ang lalaking iniligtas niya ay may pamilyang ganito kayaman. Si Lorenza ang unang nakabawi. Bigla siyang numiti. Isang ngiting pilit at plastik. Ay, si Mayumi po? Opo, mabait po talaga yun. Masyado nga pong maawain ang kapatid ko. Kagabi pa nga po namin siyang pinuri rito. Napatingin sa kanya si Aling Severina na parang gustong sagutin yun agad. Ngulit si Leandro ay hindi madaling malinlang. Napatanggol lamang siya ng bahagya. Saka nagtanong muli, nasaan siya ngayon? Sandaling natigilan si Rogelio. Ano po? Siguro tulog pa. Hindi na napigilan ng sarili ni Dindo. Hindi po siya tulog dyan. Malakas niyang sabi mula sa gilid. Pinalayas niyo siya kagabi. Lahat ay napalingon kay Dindo. Anong sinasabi mo? Asik ni Lorenza. Nangingitim ang muka. Ngulit sumingit na rin si Aling Severina. Hindi na kayang tiisin ng kasinungalingang naririnig niya. Totoo ang sinabi ni Dindo. Ang batang yan, matapos gastusin ang lahat ng ipon niya para mailigtas ang anak ninyo, pinalayas ng sariling ama. Dito siya natulog sa likod ng patahian ko. Ang dating kontroladong ekspresyon ni Isolde ay biglang nabasag. Pinalayas? Mahinang ulit nito, tila hindi maapaniwala. Maging si Leandro ay napatitig ng masinsinan kay Rogelio. Hindi niya kailangang magtaas ng boses upang maramdaman ang bigat ng galit at disgusto sa titig niya. Ganito ba ninyo trinato ang anak na nagligtas ng buhay? Malamig nitong tanong. Napaatras si Rogelio. Hindi po kasi namin alam na... Hindi nyo alam na mayaman ang taong iniligtas niya? Putol ni Mirel, na sa unang pagkakataon ay nagsalita. Kailangan ba ninyong malaman muna iyon bago ninyo pahalagahan ang tamang ginawa niya? Hindi makasagot si Lorenza. Sa puntong iyon, dahan-dahang lumapit si Mayumi mula sa gilig. Hindi siya nakapag-ayos ng maayos. Simple lamang ang suot niyang kupas na blusa at pantalon. May kaunting pamamaga pa ang pinsi niya. Ngulit sa kabila niyon, nang makita siya ni Isolde, agad itong lumapit. Ikaw ba si Mayumi? Nanginginig na tanong ni Isolde. Opo. Mahina niyang sagot. Sa ikagugulat ng lahat, hinawakan ni Isolde ang magkabilang kamay niya at halos lumuha. Salamat. Salamat sa hindi pagtalikod sa anak ko. Napatitig si Mayumi. Hindi siya sanay na ganoon ang tono ng isang tao sa kanya. Walang paninisi, walang husga, walang panguutos. Puro pasasalamat lamang. Lumapit din si Leandro. Ang anak naming si Siren Altomonte ay kasalukuyan ng stable sa ospital. Hindi pa siya ganap na gising, pero malinaw sa records na ikaw ang pumirma, nagbayad at nagbantay kagabi. Nandito kami para personal kang pasalamatan. Hindi ko naman po inaasahan. Mahina niyang sabi, halos hindi maitaas ang tingin. Pero karapat-dapat kang pasalamatan, sagot ni Leandro. Sa likod niya, ramdam ni Mayumi ang nanlalamig na tingin ni na Rogelio at Lorenza. Ang mga kapitbahay ay pabulong-bulong na.
Ang kalsadang minsang naging saksi sa paglabas niya sa bahay bilang isang itinakwil na anak ay ngayoy mistulang tanghalan ng pagguho ng mga kasinungalingan ng pamilya niya. Lumapit si Attorney Samir at iniabot ang isang envelope. Narito ang aming contact details. Gusto ko rin naming isama pabalik sa ospital kung papayag ka para makausap ka ng doktor at maibalik man lang namin ang ilan sa nagastos mo. Agad umiling si Mayumi. Hindi ko po yun ginawa para bayaran ako. Napangiti ng bahagya si Leandro. Yun ang dahilan kung bakit lalo ka namin higinagalang. Ngulit hindi pa roon natatapos ang pagkabigla. Habang nag-uusap sila, sa kabilang dulo ng kalsada ay may lalaking nakakap at nakatayo sa tabi ng poste. Tila kunwaring may tinetext. Siya si Vern Caster. Sa likod ng madilim na salamin ng kanyang mata ay may kaba. Narinig na niya ang balitang nabuhay ang binatang nabangga. At ngayong nakita niyang may babaeng saksi na handang humarap at may pamilyang malakas na nangangalaga sa biktima, alam niyang lumalala ang sitwasyon para sa kanya at sa taong nag-utos ng pananambang. Tahimik siyang umurong palayo, ngulit nakuha ng isang tanod na si Ben-Hur Kayanan ang plaka ng motorsiklo niyang nakaparkada sa kanto. Hindi pa yun mapapansin ng lahat ngayon, pero iyon ang isa sa mga unang hiblang magiging daan sa katotohanan. Samantala, dinala si Mayumi ng Altomonte family sa ospital. Sa biyahe, hindi siya halos makapagsalita. Sa loob ng sasakyan ay malamig ang aircon, mabango ang leather seats at napakalayo niyang lahat sa nakasanayan niyang mundo. Paulit-ulit niyang iniisip kung bakit sa dami ng tao sa kalsada, siya ang napunta sa ganitong sitwasyon. Parang kahapon lamang, pinaplano niya kung paano pagkakasyahin ng sahod at order sa online shop. Ngayon, katabi niya ang mga taong dati sa telebisyon lang niya nakikitang uri. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ni Nurse Aurea at ni Dr. Basti. Miss Mayumi, salamat at bumalik kayo. Mas maayos na po ang kondisyon niya. Pwede ko po ba siyang makita? Mahinang tanong ni Mayumi. Tumanggo si Dr. Basti. Sandali lang po pero pwede. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. Nandoon si Siren Altamonte, maputla pa ngunit may mas mahinahon ng paghinga. May benda sa noo at may kabit na monitor sa gilid. Tahimik siyang lumapit, hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Estranghero pa rin ito, ngunit hindi na maikakaila na ang buhay nila ay nagkabit sa paraang hindi na basta mapuputol. Habang nakatayo siya roon, bahagyang gumalaw ang kamay ng binata. Unti-unting nagmulat si Siren. Malabo pa ang paningin nito, ngunit tila hinahanap ang isang mukha. Pagkakita kay Mayumi, mahina itong nagsalita. Ikaw, bulong nito. Lumapit si Mayumi. Huwag ka muna magsalita. Magpahinga ka. Ngulit pinilit ni Siren ng mahinang ngiti. Ikaw yung humawak sa kamay ko. Nanlaki ang mata ni Mayumi. Naalala niya habang nasa taxi sila kagabi, paulit-ulit lang niyang sinasabing huwag itong bibitiw, huwag itong matutulog. Hindi niya akalain na sa gitna ng bingit ng kamatayan, may bahagi pa ng gabing iyon na naalala ng binata. Salamat. Halos pabulong na sabi ni Siren bago muling pumikit. Dala ng gamot at pagod. Sa simpleng salitang iyon, parang may unting init na dumaloy sa dibdib ni Mayumi. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa kahit sino sa sarili niyang bahay. Paglabas niya sa kwarto, naghihintay sina Leandro at Isolde. Hindi namin mababayaran ng ginawa mo sa karaniwang paraan lang talaga, Sabi ni Isolde. Pero gusto naming tiyakin na hindi masasayang ang kabutihan mo. Tumikhim si Leandro. Mayumi, hindi ito limos, ngunit gusto naming itama ang nangyaring kawalan ng hustisya sa iyo. Ibabalik namin ang halagang inilabas mo at kung papayag ka, tutulungan kain naming maitayo ang pangarap mong negosyo. Nabanggit ni Nurse Auriana habang naghihintay kagabi, sinabi mo raw na may flower shop kang gustong simulan. Napatingin si Mayumi kay Aurea nang ngumiti lamang ng mahina. Hindi agad nakasagot si Mayumi. Bahagi ng puso niya ang gustong tumanggi dahil ayaw niyang magmukhang nagligtas siya dahil may hinihintay na kapalit. Ngulit may isa pang bahagi ng puso niya ang napapagod na ring laging tumangging tulungan kahit minsan. Pwede ko po bang pag-isipan? Mahina niyang tanong. Napangiti si Leandro. Iyan ang tamang sagot. Mag-isip ka, walang pilitan.
Ngunit sa labas ng ospital, habang unti-unting gumagaan ang paligid ni Mayumi, may mga pusong lalo namang dinidiliman ng inggit at takot. Sa San Jacobo, agad nagbago ang tono ni na Rogelio at Lorenza. Mula sa galit ay naging kabadong pag-aasikaso sa bahay. Si Lorenza ay paulit-ulit na nagsasalita sa mga kapitbahay na parang siya ang pinakamalasakit na kapatid. Si Rogelio naman ay biglang naglinis ng bakuran at nagbibihis ng maayos, umaasang babalik ang mayamang pamilya at baka sakaling magbago ang tingin sa kanila. Ngunit hindi na sila kontrolado ng parehong takot na dati nilang ipinaparamdam kay Mayumi. Sa unang pagkakataon, sila ang nahihiya, sila ang natatakot. At si Mayumi, nakagabi ay lumabas ng bahay na walang-wala kundi luha at isang eco bag, ay unti-unting napapagitna ngayon sa isang bagong yugto ng buhay. Isang buhay na hindi pa niya tiyak, pero malinaw na hindi na basta-basta maibabalik sa dati. At sa sulok ng lungsod, sa dilim ng isang lumang parking area, huminto si Vern Castor at inilabas ang cellphone. Nanginginig ang daliri niyang pinindot ang isang numero. "Sir, may problema tayo. Buhay ang binata at may babaeng saksi na hawak na ngayon ng pamilya niya." Sa kabilang linya, ilang segundo ng katahimikan ang dumaan bago marinig ang malamig na boses ng lalaking kausap niya. "Kung ganon," sabi nito, "ayusin mo bago pa lumala." Bago tayo dumiretso sa mas mabigat at mas kapanapanabig na yugto ng ating istorya, makikisabay muna ako sa inyo. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Iba-iba man ang lugar ninyo, pare-pareho tayong saksi sa unti-unting pagbangon ng isang babaeng minsang itinuring na walang halaga, pero ngayon ay pinatutunayan na ang kabutihan kapag may kasamang tapang, kayang magbukas ng pintuang akala mo'y sarado na habang buhay. Lumipas ang ilang linggo matapos ang araw na iyon sa ospital at para kay Mayumi Velez, ang bawat umaga ay tila kakaibang paalala na hindi na niya kayang bumalik sa dati niyang buhay. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ang dating mundo niya ang kusang nagtaboy sa kanya palayo. Nakatira pa rin siya sa maliit na silid sa likod ng patahian ni Aling Severina, ngunit unti-unti nang nagbabago ang himig ng mga araw niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may mga taong nagtatanong sa kanya hindi para utusan siya, kundi para kumustahin siya. Isang umaga, habang inaayos niya ang ilang sampagalita at dried lavender na in-order ng isang customer, dumating si Mirel Castañeda, dalang isang maayos na folder at mainit na tinapay. "Good morning, Mayumi," nakangiti nitong bati. "Hindi ka ba napapagod kakatrabaho kahit ganito kaaga?" Napangiti si Mayumi at maingat na ibinaba ang gunting. "Sanay na po, pero ngayon parang mas magaan na kahit papano." "Dapat lang," sabi ni Mirel habang inaabot ang folder. "Pinapapunta ako ni na Meter at Mrs. Altomonte para ipakita sa iyo ang ilang possible commercial spaces at may gusto rin silang ipakilalang mentor sa iyo." Napakunot ang noo ni Mayumi. "Mentor po?" "Oo, business consultant. Hindi para kontrolin ka ha. Para tulungan ka lang na masiguro na hindi masasayang ang pagkakataong meron ka ngayon." Hindi agad sumagot si Mayumi. Hanggang ngayon, hindi pa rin ganap na sanay ang puso niya sa ideyang may mga taong handang tumulong nang walang kapalit na panulumbat. Ngunit sa bawat pagbisita ni na Mirel, Aurea at maging ng Altomonte couple, unti-unti niyang natutunang hindi lahat ng kabutihan ay may kasunod na pananakit. Makalipas ang 2 araw, dinala siya ni Mirel sa isang maliit ngunit maaliwalas na commercial space malapit sa simbahan at terminal. Hindi ganun kalayo sa ospital, ngunit sapat ang layo mula sa bahay nila Rogelio para hindi siya mabigla sa araw-araw na pagdaan sa nakaraan niya. Nandun din ang business consultant na si Helena Buwan, isang babaeng nasa 40 anyos, tahimik magsalita, ngunit matalas tumingin sa detalye. "Hindi kita tuturuan paano maging mayaman agad." Diretsahang sabi ni Helena matapos nilang mag-usap ng halos 1 oras tungkol sa plano ni Mayumi. "Ang ituturo ko sa iyo, paano hindi mabuwag ang negosyo mo kapag dumating ang unang unos." Napatingin si Mayumi sa maliit na espasyong iyon. Sa isip niya, nakikita na niya ang mga bulaklak sa may bintana, ang simpleng mesa sa gitna, ang estanteng may cards at gift boxes, at ang maliit na coffee corner para sa mga gustong maupo at huminga sandali.
Gusto ko pong maging payapa ang lugar, sabi niya. Parang pahingahan ng mga taong pagod. Tumanggo si Helena. Magandang simula yan. Kapag ang negosyo mo may puso, mas matibay ang ugat. Sa tulong ni Leandro at Isolde, nabayaran ng unang renta at renovation, ngumit malinaw kay Mayumi ang isang bagay. Ayaw niyang ang lahat ay iasa sa apelyido ng mga tumulong sa kanya. Kaya bukod sa perang ibinalik sa kanya bilang reimbursement sa nagastos niya sa ospital, pinili niyang ipuhunan ang bahagi nito at pagtrabahuhan pa rin ang natitirang kailangan. Nagpatuloy siya sa online selling, tumulong sa patahian ni Aling Severina at tumanggap ng maliliit na event bouquet orders para madagdagan ng puhunan. Makalipas ang 3 buwan, napuksan ang munting flower cafe na pinangalanan niyang Sintaye Flores. Hindi iyon ang grande. Wala iyong kristal na ilaw o imported na muebles, pero malinis ang pintura, maaliwalas ang bintana, mabango ang halo ng kape at sariwang bulaklak at bawat sulok ay may hawak na bahagi ng pag-asa ni Mayumi. Si Yago, na dati pandesal boy sa kanto, ay ginawa niyang errand helper tuwing hapon matapos ang klase. Si Aurea naman ay pumayag maging part-time bookkeeper tuwing day off niya sa ospital. Si Aling Severina ang gumawa ng table runners at kurtina, habang si Dindo ang naging taga-deliver ng mas malalaking orders gamit ang tricycle niyang pinaganda pa nila ng konting pintura. Sa unang araw ng Sintaye Flores, dumating din si Siren Altomonte. Mas maayos na ang lagay niya noon. Wala nang bendahe sa noo, bagamat may bakas pa ng sugat malapit sa hairline. Nakasimpleng polo at slacks lamang siya. Malayo sa imaheng inaasahan ng mga tao sa isang tagapagmana ng malaking negosyo. Pagpasok niya sa cafe, tila biglang tumahimik si Mayumi kahit saglit. "Congratulations," sabi ni Siren habang inaabot ang isang maliit na paso ng puting rosas. "Mas maganda pala ito kaysa sa na-imagine ko." Napangiti si Mayumi. "Hindi pa perfect po." "Mas gusto ko nga na hindi perfect. Mas totoo." Hindi naging mabilis o magarbo ang paglapit ni Mayumi at Siren. Walang biglang pag-iibigan, walang madadramang pagtatapat. Hangsahip, nagsimula iyon sa mga simpleng pag-uusak. Minsan dumarating si Siren para magkape sa umaga at manahimik sa sulok. Minsan naman, tinutulungan niya si Mayumi sa pag-aayos ng kahon ng imported wrapping paper na ipinadala ni Isolde. At sa mga sandaling iyon, dahan-dahang nabubuo ang isang tiwala na hindi agad sinasalita. "Hindi ka pa rin ba galit sa mundo?" Minsan, tanong ni Siren habang pinapanood si Mayumi na magtali ng ribbon sa bouquet. Bahagyang natawa si Mayumi. "Minsan po, pero napagod na rin akong araw-araw akong galit. Paano mo nagawa?" Saglit siyang natigil. "Siguro po, dahil kung puro galit ang dadalhin ko, para na rin akong pinayagan silang sirain ako ng tuluyan." Tahimik matumanggo si Siren. Nauunawaan niya iyon ng higit sa iniisip ni Mayumi. Sa loob ng kanilang pamilya, kahit mayaman sila, hindi rin nawawala ang bigat ng inaasahan ng mundo sa kanya. Ang katotohanang muntik na siyang mamatay ay nagmulat din sa kanya kung gaano karaming taong nakapalibot sa kanilang pangalan, hindi sa kanilang pagkatao. Samantala, habang lumalago ang cafe, tahimik ding lumalalim ang investigasyon sa hit and run. Sina Attorney Samir at Dr. Basti, kasama ang mga otoridad, ay patuloy na naghahanap ng mas matibay na ebidensya. Ang numerong nakuha ng tanod na si Benhur mula sa motorsiklo ni Vern Castor ay nagbukas ng panibagong linya ng pagsisiyasat sa tulong ng CCTV malapit sa construction site at sa resibo ng gas station na dinaanan ng SUV. Unti-unting lumitaw ang pangalang ayaw munang bangkitin ni Attorney Samir ng malinaw kay Mayumi. Si Octavio Briones, dating kasosyo ni Leandro Altomonte sa Logistics Division ng kanilang kumpanya. Isang gabi, matapos magsara ang cafe, tinawag si Mayumi ni Attorney Samir sa isang tahimik na meeting room sa ospital kung saan nagpapa-check up si Siren. "Mayumi, maingat na umpisa ng abogado. Gusto kong maging tapat sa'yo. Ang nangyari kay Siren ay hindi mukhang simpleng aksidente, parang nanlamig ang likod ni Mayumi. Ibig niyo pong sabihin, sinadya? Tinitingnan namin ang posibilidad na oo," sagot ni Attorney Samir. "At dahil isa ka sa pinakaimportanteng saksi, kailangan mong mag-ingat." Biglang pumasok sa isip niya ang lalaking nakatayo sa malayo noong araw na dumating ang Altomonte family sa kanto nila. Hindi niya nakita ng malinaw noon ang mukha, pero may pakiramdam siyang may matang nagmamasid sa lahat. "May mahahabol po ba sa akin?" Mahinang tanong niya. "Hindi namin hahayaang mangyari yon," sagot ni Siren, na noon ay nasa tabi lamang ng pinto at tahimik na nakikinig.
pero kailangan mong malaman ng totoo. Napatingin si Mayumi sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Siren sa mga mata ni Mayumi hindi lang pasasalamat, kundi pag-aalala, totoong pag-aalala. Ngunit habang lumilinaw ang panganib sa panig na iyon, may isa pang unos na dahan-dahang sumisiksik pabalik sa buhay ni Mayumi, ang dati niyang pamilya. Nang ma-feature ang Sintay Flores sa isang lokal na pahayagan sa pamamagitan ng journalist na si Rhea Montemayor, mabilis na kumalat sa San Jacobo ang balita. Ang dalagang pinalayas dahil sinayang ang ipon ay ngayoy may sariling maayos na cafe at malapit sa pamilya ng lalaking tagapagmana na iniligtas siya. At tulad ng inaasahan, nagbago ang hip ng hangin kina Rogelio at Lorenza. Isang hapon, habang abala si Mayumi sa pag-aayos ng flower stand, biglang bumukas ang pinto ng cafe at pumasok si Lorenza. Nakaayos at nakasuot pa ng mamahaling peke, ngunit halatang pilit ang dating. Mayumi! Malambing nitong bati na parang walang nangyaring sampalan at pagtataboy. Napatigil si Yago sa pagwawalis, napatingin si Aurea mula sa counter, at si Mayumi, bagamat nanlalamig ang sikmura, ay pinili pa rin na maging kalmado. Ate? Maikling niyang bate. Lumapit si Lorenza at kunwaring tinignan ang mga bulaklak. Proud ako sa iyo, alam mo ba? Sabi ko nga sa kapitbahay, sipag at tiyaga mo talaga to. Hindi agad sumagot si Mayumi. Marahan niyang ibinaba ang hawak na vase. Bakit ka nandito? Diretso niyang tanong. Natigilan si Lorenza, ngulit mabilis ding bumawi. Hindi ka na ba ganun kasungit? Hindi ba pwedeng dinalaw ka lang ng kapatid mo? Kapatid? Mahinang ulit ni Mayumi. Noong pinalayas niyo ako, kapatid mo pa rin ba ako noon? Namula ang mukha ni Lorenza. Nagkamali lang kami noon. Mainit lang ang ulo ni... At ikaw, putol ni Mayumi. Mahinaw ngunit matalim. Mainit din ba ang palad mo noong sinampal mo ako? Tahimik ang buong cafe. Walang nakisawsaw. Ngunit sa sandaling iyon, ramdam ng lahat na hindi na ang dating Mayumi ang kaharap ni Lorenza. Hindi na ang babaeng lulunok na lang ng sakit dahil takot magtakda ng hangganan. Hindi ako nandito para makipag-away. Malamig na sabi ni Lorenza. Gusto ko lang sanang ayusin natin. Maayos ako, sagot ni Mayumi. Ang hindi maayos ay ang paraan niyong pagtrato sa akin noon. At hindi iyon maaayos ng biglaang pagdalaw mo dito dahil may narinig kang magandang balita tungkol sa buhay ko. Mabigat ang hanging naiwan pagkatapos noon. Umalis si Lorenza nang hindi nakakakuha ng simpatya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi gumuho si Mayumi matapos harapin ang pamilya. Nanginig siya, oo. Masakit pa rin, pero hindi na siya umurong. Ngulit hindi lamang mga salita ang kayang ibato ng masasamang hangarin. Isang gabi, halos mag-aalas 10 na, nagsasara pa lamang si Mayumi at Yago nang maamoy nila ang kakaibang usok mula sa likod ng bodega ng kafe. Ate Mayumi, sigaw ni Yago. May apoy. Mabilis silang tumakbo. Sa likod ng bodega, may maliit ng apoy na kumakapit sa mga kahon ng lumang karton at dried stems. Sa kanto, may aninong mabilis na tumakbo palayo. Tubig! Yago, tumawag ka lang tulong! Sigaw ni Mayumi. Nagkataong kararating lang ni Dindo para sana sunduin ng ilang irere-deliver kinabukasan. Nang makita niya ang apoy, agad siyang kumuha ng timba sa karinderya sa tabi. Sumugod din ang karpinterong kapitbahay na si Lucio Bernabe at ang tindera ng yelo na si Mina Sioson para tumulong. Sa awa ng Diyos, maagap nilang naapula ang apoy bago tunyang kumalat sa buong bodega. Ngunit habang hinihingal si Mayumi, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi iyon aksidente. Dumating ang mga barangay tanod at isa sa kanila ay si Benhur. Matagal nitong tinignan ang bakas ng paa malapit sa pader at ang punit na itim na tela na naiwan sa alambre. Parang sinadya ito, sabi ni Benhur. At nang dumating sina Attorney Samir at Siren kinabukasan matapos mabalitaan ang nangyari, mas lalong tumibay ang hinala nilang si Vern Castor ang nasa likod nito. Pinapanakot ka nila. Madiing sabi ni Siren habang nakatayo sa gitna ng kafe na amoy usok pa rin. Tahimik na tinignan ni Mayumi ang nasunog na bahagi ng kahon, saka ang mga bulaklak na kahit bahagyang natuyo sa usok ay nakatayo pa rin. Noon ay dahan-dahan siyang humarap kay Siren at kay Attorney Samir. Hindi na ako uurong, sabi niya.
At sa pagkakataong iyon, malinaw, matatag at walang pag-aalinlangan ng boses niya. Noong una, ang gusto ko lang ay iligtas ang isang taong namamatay sa kalsada. Pero ngayon alam kong may mga taong handang manakit para lang takasan ng katotohanan. Kung kailangan kong magsalita, magsasalita ako. Kung kailangan kong tumistigo, gagawin ko. Tahimik si Siren loob ng ilang segundo, ngulit bakas sa kanyang mga mata ang paghanga at pag-aalala. Hindi kita pababayaan, sabi niya. At sa gitna ng amoy ng usok, tuyong dahon at pagod ng gabing muntik muling sumira sa pinaghirapan niya, tumayo si Mayumi hindi bilang babaeng kaawa-awa, kundi bilang isang saksi, isang negosyanteng nagsisimula pa lamang at isang taong handang harapin ang tunay na kalaban kahit alam niyang sa susunod na yugto, mas mapanganib, mas masakit at mas personal na ang magiging laban. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, makikisabay muna ako sa inyo. Mag-comment ka naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Makakatuwang isipin na sa iba't ibang mga lugar tayo naroroon, sabay-sabay nating masasaksihan ang wakas ng paglalakbay ng isang babaeng ilang ulit pinagbagsakan ng mundo pero pinili pa ring tumayo, lumaban at buuin ang buhay na akala ng lahat ay tuluyang nang nawasak. Hindi agad sumunod ang katahimikan matapos ang tangkang panunusunog sa Cinta y Flores. Sa halip, ang sumunod na mga araw ay naging mas mabigat, mas tahimik at mas madelikado. Sa bawat paglabas ni Mayumi sa kafe, may pakiramdam siyang may matang nakamasid. Minsan sa kabilang kalsada, may motorsiklong nakatigil ng mas matagal kaysa karaniwan. Minsan naman ay may mga tawag sa telepono na kapag sinasagot ay walang boses sa kabilang linya. Hindi man to tahasang atake, sapat na iyon para iparamdam sa kanya na may mga taong gustong mabuhay siya sa takot. Pero hindi na siya ang dating Mayumi na luluhod sa pangamba. Sa loob ng kafe, maaga pa lang ay abala na sina Yago at Aurea sa pag-aayos ng tindahin. Si Dindo ay nagsimulang maghatid sundo kay Mayumi tuwing gabi, kahit pasabihin nitong kaya naman niya. Si Aling Severina naman ay halos araw-araw nang dumaraan, may dalang pagkain o kaya ay simpleng payong lang naiiwan sa sulok dahil baka mag-ulan. Isang umaga, habang binubuksan ni Mayumi ang cash drawer, dumating si Attorney Samir kasama si Ria Montemayor. Ang dating magaan na mukha ng abogado ay napalitan ng mas seryosong anyo. Mayumi, Sabi ni Attorney Samir, meron na kaming mas malinaw na development sa kaso. Natahimik ang buong kafe. Umupo silang tatlo sa pinakagilid na mesa malapit sa bintana. Sa labas, dumaraan ang mga tricycle at ordinaryong tao na walang kaalam-alam na sa loob ng maliit na flower cafe na iyon ay unti-unti nang gumugulong ang katotohanang kayang magpabagsak ng mga makapangyarihan. Inamin ng isang impormante, panimula ni Ria, na may bayad na inilabas ilang linggo bago ang insidente. Ang pera ay dumaan sa fixer, tapos sa middleman at nauwi kay Vern Castor. Maibpit na napahawak si Mayumi sa tasa ng kape. At si Vern? Tanong niya. Hindi pa direktang umaamin, sagot ni Attorney Samir, pero may sapat na kaming ebidensya para idiin siya. Ang mas mabigat, ang trail ng pera ay umuugnay kay Octavio Briones. Napapikit si Mayumi sandali. Kahit inaasahan na nila ito, iba pa rin pala ang bigat kapag narinig mo ng malinaw. Ibig sabihin, totoo, hindi aksidente ang nangyari kay Siren. May nagplano, may nagbayad, may gustong magpatahimik sa isang tao gamit ang kalsada bilang sandata. Bakit niya ginawa? Bulong niya. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kafe at pumasok si Siren. Tila narinig nito ang huling tinong ni Mayumi. Dahil gusto niyang kontrolin ang kumpanya, diretsong sabi ni Siren habang papalapit. At dahil alam niyang hindi ako basta papayag sa ilang illegal na galaw niya sa logistics at land acquisitions. Umupo ito sa tabi ni Mayumi. Hindi man sila palaging magkalapit sa salita, ramdam niya agad ang pamilyar na kapanatagan sa presensya ng binata. Ipinaliwanag ni Siren na matagal nang may tensyon sa pagitan niya at ni Octavio Briones. Bilang anak ni Leandro Altomonte, unti-unti na siyang isinasali sa pagdedesisyon sa negosyo.
Doon niya nadiskubre ang ilang dokumentong may anomalya, mga lupang binibili sa murang halaga gamit ang pamimilit at mga supplier na may kahina-hinalang records. Nang simulan niyang questionin ng mga iyon, tila nagsimulang maging mapanganib ang bawat galaw niya. Hindi ko akalaing aabot sa ganun. Akala ko guguluin lang nila ako sa board. Hindi ko inisip na may magpapabangga talaga. Tahimik si Mayumi. Sa kauna-unahang pagkakataon, lalo niyang nakita ang lalim ng mundong pinanggalingan ng binata. Isang mundong makintab sa labas, pero kasing bangis din ng pinakamapang-abusong kanto sa loob. Lumipas ang ilang linggo pa at dumating ang araw na dapat nang humarap si Mayumi para sa sworn testimony. Sa prosecutor's office, suot niya ang simpleng cream blouse at maayos na slacks na binili ni Aling Severina gamit ang naitabi nitong kuunting kita sa patahian. Hindi pwedeng mukhang aping-api ka lagi, sabi pa ng matanda. Hindi nila dapat makita na durog ka, dapat makita nila na buo ka. Kasama niyang pumasok sina Attorney Samir, Sairan at maging si Leandro. Ngunit bago siya tuluyang sumalang sa closed-door testimony, bahagyang hinawakan ni Saira ng kamay niya. Hindi mo kailangang patunayan na matapang ka. Napatunayan mo na yun noon pa. Ngumiti si Mayumi, bahagya ngunit totoo. Hindi ako papasok para patunayan yun. Papasok ako para matapos na. At nagsalita siya. Isinalaysay niya ang gabing iyon mula simula hanggang dulo. Ang tunog ng busina, ang pagsalpok, ang pagtakas ng SUV, ang mga taong natatakot lumapit, ang sarili niyang panginginig habang isinasakay sa taxi ang duguang si Sairan. Ikinuwento niya ang sandaling hawak niya ang ATM card at pinipilit ang sarili na tanggapin na mawawala ang ipon niyang 5 taon niyang binuo. At hindi niya rin itinago ang sumunod na gabi, ang pag-uwi niya, ang paninisi ni Lorenza at ang sampal ni Lorenza at ang pagtataboy sa kanya palabas ng bahay. Sa silid na iyon, unang pagkakataon niyang ikinuwento ng buo ang lahat nang hindi siya pinipigilan, hindi hinuhusgahan at hindi pinaparamdam na ang sakit niya ay abala lamang sa iba. Paglabas niya mula sa testimony room, parang gumaan ng bahagya ang dibdib niya. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil sa wakas ay nailabas na niya ang matagal niya ng bit-bit. Ngunit sa kabilang banda, may sailing laban ding tahimik na linuluto ang nakaraan niya. Nang sumikat sa balita ang opisyal na pagkadawit ni Octavio Briones at ang pagbanggit sa isang babaeng saksi. Nang nagligtas sa biktima, muling pinag-usapan sa San Jacobo ang pangalan ni Mayumi. At gaya ng inaasahan, muling sumulpot sina Rogelio, Crescencia at Lorenza, ngayoy hindi na para manakit, kundi para magmakaawa. Isang hapon, habang nagdidilig si Mayumi ng mga roses sa labas ng cafe, nakita niyang papalapitang 3. Parang kusang nanigas ang mga kamay niya. Mas tumanda ang itsura ni Rogelio. Si Crescencia naman ay payat at halatang nanhihina, habang si Lorenza ay wala na ang dating tikas ng tindig. Sa unang pagkakataon, tila sila ang hindi makatingin ng diretsyo. Mayumi. Unang sambit ni Crescencia, halos pabulong. Anak. Napalunok si Mayumi. Ang salitang iyon, anak, na matagal niyang gustong marinig ng may lambing, ngayoy dumating ng huli na, mabigat na, at masakit pa ring pakinggan. Ano pong kailangan niyo? Mahinahong tanong niya. Umubo si Rogelio at tila hirap na hirap lunukin ng sariling yabang. Gusto lang sana naming makipag-usap. Sumulyap si Mayumi sa loob ng cafe. Nandoon sina Aurea at Yago, kapwa tahimik, ngunit handang lumapit kung kakailanganin. Sa malayo, nakahinto rin si Dindo. Wari sinisigurong hindi siya mababalikan ng anumang sakit ng mag-isa. Sige po, sabi ni Mayumi. Pero dito lang. Doon, sa labas ng cafe na siya mismo ang bumuo, nagsimulang magsalita ang mga taong minsang sumira sa kanya. Nagkamali kami, sabi ni Crescencia, umiiyak. Sobra. Hindi kita ipinagtanggol noon. Mas inuna ko ang takot ko sa gastos, sa hirap, kaysa sa puso mo. Napayuko si Rogelio. Ako rin. Hindi ako naging tatay sa'yo. Si Lorenza naman ay ilang saglit na tahimik bago tuluyang nagsalita. Inggit ako sa'yo noon.
Galit ako kasi kahit mas maganda ang pakikitungo ng tao sa akin minsan, ikaw pa rin ang inaasahan ng lahat. At nang nakita kong nagkaroon ka ng pagkakataon, imbis na matuwa, lalo akong nainis. Hindi kita sinampal dahil tama ako. Sinampal kita dahil ayokong aminin mas mabuti kang tao kaysa sakin. Masakit marinig yun, hindi dahil bago, kundi dahil kumpirmasyon niyon sa lahat ng ilang taon niyang pinaghinalaan, ngulit hindi masabi-sabi kahit sa sarili. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa wakas, huminga ng malalim si Mayumi. "Pinapapatawad ko kayo," sabi niya. Sabay-sabay silang napatingin sa kanya. "Pero huwag niyo pong iisipin na dahil nagpapatawad ako, babalik tayo sa dati. Wala na po yung dati. Hindi na ako babalik sa bahay na pinagmumukha akong pabigat sa araw na ginawa ko ang alam kong tama. Hindi ko rin hahayaang diktahan niyo ulit ang buhay ko." Napayuko si Crescencia at umiyak. Si Rogelio naman ay napapikit na parang doon lang tuluyang tumama sa kanya ang lahat. Si Lorenza naman ay tila gusto pang magsalita pero wala nang lumabas. "Pwede ko kayong patawarin," dugtong ni Mayumi. "Pero hindi ko pwedeng ibigay ulit sa inyo ang kapangyarihang sirain ako." At iyon ang unang tunay na paglaya niya. Samantala, tuloy ang kaso. Sa pagharap ng mga ebidensya at testimonya, lalo pang nadiin si Vern Castro. Nang mabigyan ng pagkakataong makipag-areglo kapalit ng mas magaang sentensya, tuluyan siyang bumigay at inamin ang pagkakautusang natanggap niya mula sa kampo ni Octavio Briones. Mula roon, nagsimulang gumuho ang depensa ng dating kasosyo ng Altomonte family. Nagtagal man ng ilang buwan, dumating din ang araw ng desisyon ng korte. Puno ang silid. Nandoon sina Leandro at Isolde, kapwa tahimik ngunit halatang mabigat ang pinagdaraanan. Nandoon si Attorney Samir, hawak ang makapal na folder ng dokumento. Narito rin si Ria, tahimik na nagmamasid para sa artikulo na isusulat niya. Sa likod, nakaupo sina Aling Severina, Dindo, Aurea, Yago at maging si Helena Buwan, na tahimik na nagsasama-sama bilang tila bagong pamilyang hinubog ng pinagdaraanang unos ni Mayumi. Nang basahin ng hatol, guilty si Octavio Briones sa conspiracy to commit attempted murder at guilty si Vern Castro sa pagganap sa planong hit and run at pananakit sa saksi. Parang sabay-sabay huminga ang lahat. Napapikit si Mayumi. Hindi niya namalayan na may luha na palang tumulo sa pisngi niya. Mahinang bumulong si Sairan sa tabi niya. "Tapos na," sabi niya. Ngunit umiling siya ng bahagya. "Hindi," sabi niya. "Hindi pa tapos. Ngunit, nagsimula tayong gumaling." At iyon ang totoo. Pagkatapos ng hatol, hindi naging fairy tale ang lahat. Walang biglaang perpektong buhay. Walang pagkawala ng lahat ng sugat. Pero unti-unting nagkaroon ng ayos ang mga bagay. Mas nakilala ang Sintay Flores matapos lumabas ang kabuuan ng kwento ni Mayumi sa artikulo ni Ria Montemayor. Hindi siya ginawang kawawang bida roon, kundi isang babaeng tumangging ipagpalit ang konsensya kahit kapalit ay sariling ginhawa. Maraming tao ang naantig, dumami ang orders, may mga nagpapadala ng sulat, may ilang kabataang lumalapit at nagsasabing dahil sa kwento niya, nagkaroon sila ng lakas ng loob na piliin ang tama kahit mahirap. Sa tulong ni Helena at Aurea, lumawak ang kafe. Mula sa isang maliit na pwesto, nagkaroon ito ng ikalawang branch malapit sa ospital kung saan minsang dinala ni Mayumi si Sairan. Ang bagong branch ay may mas malaking flower section at isang munting corner para sa emergency assistance box. Isang pondo para sa mga pasyenteng biglang nangangailangan ng paunang bayad at walang mahagilap na kamag-anak. "Ito ang gusto ko," sabi ni Mayumi sa opening ng second branch, para wala nang matulad sa gabing kailangan pang timbangin kung magkano ang isang buhay. Hindi rin nawalan ng saysay ang pangako ni Mayumi at Sairan. Sa pagdaan ng mga taon, nagtayo sila ng maliit na foundation para sa hit-and-run victims at indigent emergency patients.
Hindi iyon ipinangalandakan bilang proyekto ng mayaman. Pinili nilang gawin iyon ng tahimik, organisado at totoo sa layunin. Si Leandro ang tumulong sa legal structure, si Isolde sa fundraising events, si Attorney Samir sa documentation, si Aurea sa medical coordination, at maging si Dindo ay naging isa sa unang community responders sa San Jacobo. At sina Yago at Aling Severina, hindi rin sila naiwan ng kapalaran. Si Yago na minsang batang pandesal boy lang sa kanto ay nakapagtapos ng kolehiyo bilang scholar sa tulong ng foundation at kalaunan ay naging operations manager ng 2 branch ng Sintay Flores. Si Aling Severina naman ay nagkaroon ng mas malaking patahian at regular supplier na ng linen at table decor para sa mga events ng cafe. Sa usapin naman ng puso, hindi minadali ni Mayumi at Saira ng lahat. Matagal nilang hinayaang tumubo ang tiwala gaya ng halaman na hindi dapat binubuhusan ng sobra o pinipilit bumukadkad bago ang panahon. Maraming hapon ng kape, mahabang usapan tungkol sa takot at pangarap at tahimik na pagsama sa isa't isa ang lumipas bago nila tuluyang inaming higit pa sa pasasalamat at pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila. At isang umagang maliwanag, ilang taon makalipas ang unang banggaan sa kalsada, nakatayo si Mayumi sa harap ng mas malaking Sintay Flores branch. Maayos ang suot niyang damit, mahaba pa rin ang buhok niyang madalas itali kapag abala, at sa mukha niya ay wala na ang bakas ng dating babaeng laging humihingi ng pahintulot para mabuhay. Sa harap niya ay abala sina Yago at ang bagong staff. Sa kabilang gilid, kausap ni Aling Severina ang isang supplier. Sa malayo, nakita niyang huminto si Dindo sa tapat, may dalang delivery ng fresh blooms. Sa loob naman, pinagtatawanan ni na Aurea at Helena ang isang maling na ilagay na ribbon collar sa wedding arrangement. Lumingon si Mayumi nang naramdaman ng presensya ni Sairan sa tabi niya. May hawak itong simpleng paso ng sampagita. Naalala mo? Tanong nito. Ngumiti si Mayumi. Oo, noong una mo akong pinasalamatan ng ganito din kasimple. Iniabot ni Sairan ang paso. Kung hindi ka huminto noon sa kalsada, wala ako rito. At kung hindi mo pinili ang tama kahit nawala sa iyo ang halos lahat, baka hindi mo rin nakita kung gaano ka talaga katatag. Tinanggap iyon ni Mayumi saka tumingin sa paligid, sa mga taong naging bahagi ng bagong buhay niya, sa negosyong minsang pangarap lang, sa araw na tumatama sa salamin ng kafe at sa pusong hindi na nanginginig sa takot, kundi kumakalma sa katiyakang siya na ngayon ang humahawak sa direksyon ng sarili niyang kapalaran. Dati, marahan niyang sabi, akala ko kapag nawala ang ipon ko, tapos na ang buhay ko. Hindi ko alam na ang totoong mawawala pala ay yung lumang ako, yung laging pumapayag na tapakan dahil takot maiwan. Tinitigan siya ni Sairan, puno ng paggalang at pagmamahal. At anong meron ngayon? Tanong nito. Huminga si Mayumi ng malalim, saka ngumiti. Isang ngiting hindi na marupok, hindi na nag-aalinlangan at hindi na humihingi ng pahintulot kanino man. Ngayon, sabi niya, ito na ang buhay na pinili ko.